Okay, so ang unang-una nating gagawin ay i-open natin yung front panel niya. Ayan. So, dito natin makikita yung kanyang toner cartridge. So, ilalabas natin kasama na yung kanyang tray. Kasi, set assembly na yan with the cartridge and the yung parang case niya, yung tray niya. So, i-press nyo lang yung green na yan para lumabas yung cartridge. Ayan. So, ito ngayon ang bubungkalin natin at itong tray niya is ipapasok natin ulit sa loob ng printer para hindi makasagabal sa ating space. Ayan. So, kapag naipasok nyo na, and ito na yung kanyang cartridge. Okay, so dito sa parts na to, dito ako nagkamali kasi naghanap ako ng tutorial sa YouTube and almost ang nakita ko lang na nagre-refill or ang nakita ko lang na nagre-refill is yung model na L2450 at L2550. I'm not sure kung tama. But wala akong mahanap na ganitong model sa akin na L2460 na nag-refill. Kasi itong model na to is meron siyang chip. Pero yung L2450 is wala siyang chip. So dito binubuksan yon yung L2450 dito sa binubuksan ko na ito. But dito sa akin is itong model na to is hindi dito yung dapat na binubuksan natin kundi doon sa kabilang side. Okay? Ito yung mali kasi dapat hindi pala sila magkaparehas. Although hindi talaga sila magkaparehas, pero ang sinunod ko pa rin is yung mga napanood ko sa YouTube na tutorial na dito nila tinatanggal dito sa side na to, which is yung may mga gears. Pero dito sa model na to is hindi dito kundi doon sa kabila. And kung napapansin nyo, yan, nabuksan ko na and makikita nyo na yung mga gears. And actually doon sa model ng L2450 is may makikita ka dyang parang black na bilog. And yun ang tatanggalin para makapaglagay ka ng toner. So dito kung napapansin nyo, wala. Dahil doon yun nakalagay sa kabila. Dito sa parts na to. So dito na side yung tamang buksan. So kapag nakita nyo ang video kong ito is mag-direct na kayo doon sa kabilang side. Doon yun na siya buksan dahil dito ang tama at hindi siya katulad nung L2540DW na doon sa kabila nila binubuksan at doon talaga nare-refill. Pero itong atin or itong akin is dito sa kabilang side. So dalawang screw lang naman yung nandito. Pero medyo mahirap siya dahil kung napapansin nyo, may nakalagay dyan na warning na bawal daw buksan. Kaya pala may warning na ganoon is dahil doon mo pala makikita yung paglalagyan ng toner. So nilagyan nila ng warning. So may maliit na mga parts na kailangan nating tanggalin. And ito is hindi talaga natatanggal ito. Pwera na lang kung sirain mo. Okay? So kailangan matyaga ka dito dahil talagang hindi mo ito may aalis. So ang ginawa ko is hinanapan ko lang ng paraan para at least ma-access ko yung lagayan ng toner, which is yung bilog sa loob na may itim. So parang rubber yan, tatanggalin mo lang yung bilog na maliit na itim. At pag natanggal mo yun, ma-access mo na yung butas and doon mo ilalagay yung toner na powder.
Pero itong ini-screw ko dito sa flat screw ko is hindi talaga yung naaalis. Pwede na lang siguro kung wawasakin mo na yung parts na yan. Dahil hindi talaga siya naaalis. So, ginawan ko lang ng paraan. At least, ma-access ko yung bilog na yon dyan sa loob ng parts na yan. So, hindi ko na yan tinanggal. Basta, inano ko lang siya. Ginawan ko lang ng paraan kung paano ko lang ma-access yung butas. Paano ko maialis yung bilog na takip dyan sa loob ng parts na yan. Alright guys, so napapansin nyo yung bilog na yon is doon yung lagayan ng toner. So ito na nga. So ganyan lang yung ginawa ko. At least inangat ko lang yung cover. Tapos sinalis ko yung takip. And ma-access mo na yung butas ng lagayan ng toner. Ayan. So kung napapansin nyo, ang sinasabi ko dyan is wag doon sa kabila, kundi dito sa side na to. Doon sa may mga gears, hindi doon yung lagayan ng toner, kundi dito sa kabila. Okay? So, angatin nyo lang yung cover niya, wag nyo nang ialis. Kasi hindi talaga natatanggal. Kasi, kung tanggalin nyo yan, talagang masisira na at makakabili kayo ng bago. Kasi yung akin dyan is na-UP na. Pero kahit paano, gumana naman. Kasi hindi naman natanggal. So, nung na-access ko na yung butas niya, is dyan na ako nag-refill. Ayan. So, kung napapansin nyo, may gear pa dyan na black. And, doon nyo ilalagay yung toner. Ayan. Yan yung takip niya na itim. So, sa pag-alis niyan, pahirapan din. Kasi, kailangan mo ng long nose. At yan na yung ating toner powder na nakalagay sa plastic. So, mura lang naman yung toner. Makakabili ka ng 100 gram. Which is, sobrang dami na yon, malaki-laki na yon. And, makaka-print ka na doon ng medyo marami. Okay? So, ganun lang siya ma-access. So, wag nyong tatanggalin dahil masisira siya. Angatin nyo lang, at least ma-access nyo yung butas at maalis niyo yung takip, and then pwede na ninyong i-refill ng toner powder kagaya ng ginagawa ko. Ayun guys, so natapos na natin siyang lagyan ng toner, and ngayon ibabalik na natin siya. So ilalagay natin yung takip na parang rubber, and then after natin mailagay yan is ibabalik na natin yung mga parts or yung mga takip niya. Okay? So, sundin nyo lang yung ginagawa ko dito. And then, ito na. Ibabalik na natin yung inangat natin na cover niya. So, ingatan nyo lang kasi kapag nayupi at natanggal is hindi nyo na may babalik. So, masisira na siya at kailangan nyo ng bumili ulit ng isang cartridge. Ayan. So, after nyo maibalik, so, linisan nyo lang. Kasi yung mga powder is nakakalat yan sa paligid ng mga paligid ng butas niya. At saka mga katawan, sa katawan ng ating cartridge. Ayan guys. So, itong parts na to na maliit, medyo nahirapan ako. Pero may mas worse pa dyan doon sa kabila. So, kailangan tandaan nyo talaga kung saan nyo kinukuha yung mga parts, kasi kapag binalik nyo na, kapag hindi nyo matandaan is magkakaproblema kayo. So, ayan, naibalik ko na, and ibabalik na rin natin yung kanyang mga screws. And then, proceed na tayo dun sa kabila. Ayan guys, so nandito na tayo sa kabila, and ibabalik na natin yung mga gears. So, ito yung medyo mahirap dito, yung pagbalik din ng mga gears. Kasi kapag nagkapalit-palit yan is hindi na andar yung inyong cartridge. Kasi yan yung nagpapa-andar sa kanya yung mga gears. So dito sa parts na to, ibabalik ko sana yung mga screws niya. Pero mayroong maliit na pyesa dito na hindi ko alam kung saan nanggaling. Buti na lang at meron nga akong footage na nauna, nakita ko kung saan yan
nakalagay. Ayan, yung hawak-hawak ko na yan. So, kailangan pala nasa loob yan bago ilagay yung kanyang takip. Kasi hindi dapat nakikita yung maliit na gear na yun na puti, dapat natatakpan yun. So, dyan na parts is litong-lito na ako at sumasakit na yung ulo ko kung saan nanggaling yung parts na to. Kasi, nung tinanggal ko yan, is sumama na yan doon sa takip. So, akala ko kasama na doon, dyan sa takip na yan. Akala ko kasama na siya dyan. I mean, nakadikit na siya dyan, pero hindi pala. Dahil, natatanggal pala yan at hindi siya nakadikit, kundi natatanggal talaga siya. So, nung ibinabalik ko na is, nung inangat ko yung takip na yan na malaki, is hindi sumama yung maliit na yun. So, doon ako naguluhan at nalito kung saan banda yung piyesa na yun. So, yun yung ingatan nyo guys. Okay? So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nakalagay yan para hindi na kayo mahirapan. Okay? Ayun, so yung tinuturo ko na maliit na gear ay yan yung dapat na matakpan ng pyesa na yun na maliit. So, parang ganyan siya. Okay, so ang nakikita mo lang na puti is yung isang gear. Hindi dapat dalawang gear yung nakikita mong puti dahil natatakpan siya lahat ng puting takip niya na yan. Okay? So, hanapin nyo lang yung butas and then ipasok nyo doon sa may maliit na bakal. And then yung parang nipple niya is doon nakalagay yon sa bakal ng gear na maliit. Okay? Doon nakatama. And then, makikita nyo naman yung sakto na pagkalagay doon. Okay? So, in case na ma-encounter nyo yan, is ganun lang yung gagawin ninyo. So, ngayon na-fix ko na siya at nakita ko na kung saan siya nakalagay. And yan, ibinabalik ko na siya. And ibinabalik ko na rin yung mga screws. Pero nung hindi ko pa siya nahanap kung saan nakalagay yung maliit na pyesa na yon, is almost 1.5 hours is inaalam ko lang kung saan ko or saan nanggaling yung pyesa na yon. So talagang nahirapan ako dito guys sa pag-refill ng cartridge ng printer na ito. Pero dahil naipakita ko na sa inyo is madali na lang to para sa inyo. Basta sundin nyo lang yung sinasabi ko at yung pinapanood nyo na video. Kung hindi nyo mag-gets, ulit-ulitin nyo lang and then makikita nyo rin kung paano siya maibabalik. Okay. At after that, kapag naibalik nyo na yung mga takip and mga gears na maayos, is meron pang isa namang problema doon sa screen. Mamaya papakita ko sa inyo. So ito nakikita nyo na to is nung ibinalik ko yung takip na yan na itim, is hindi siya masyadong nag-fit or hindi tumatama lahat doon sa pinaka-edge nung cartridge yung takip niya. Kasi yung mga gears na isa, yung maliit na gears na yan, is nabaliktad. So, tingnan nyo din guys kasi minsan nababaliktad yung mga gears na yan. So, hindi siya magiging fit. Okay? So, dapat kapag naialis nyo na yung takip na black, and then kuha kayo ng cellphone nyo muna, and then picturean nyo yung mga gears kung ano ba yung tamang pagka-assemble nila or pagkalagay nila dyan sa cartridge para in case na ialis nyo na yung mga gears or balak nyong alisin yung mga gears is alam nyo kung saan nyo ilalagay yung mga gears. Okay? So, kailangan every minute or every seconds is kailangan mong picturean or a video. Okay? Kung hindi man kayo vlogger kagaya ko, at least i-picture ninyo kung tinatamad kayong mag-video or kung hindi kayo nakaka-video. Okay? So, ngayon, ma'am, ipapakita ko na naman sa inyo na mayroon pang isa na naman problema kapag na-fix na natin ito. Dahil yung sa screen ng ating mismong printer ay mayroon pa tayong i-adjust doon.
So, tingnan nyo lang yung gagawin ko guys. Alright? Dahil itong parts na to is wag nyo nang problemahin kasi hindi naman ninyo bubuksan yung takip na dito na side kasi doon tayo magre-refill sa kabila. So, wag nyo nang pakilaman to. Okay? Pinakita ko lang sa inyo to at least ma-aware kayo na hindi dapat dito mag-refill kundi doon sa kabila. Hindi kagaya nung ibang model ng printer na to like L2 540DW is dito sa mga gears na to yung pagre-refillan. Pero itong model na sa akin is at kung ganito yung nabili ninyo kaya ninyo pinapanood to is doon tayo magre-refill sa kabila. Okay? So take note yan. Huwag nyo nang pakialaman to. Yung may chip. Madali lamang naman siyang mapansin na hindi dito tayo magre-refill dahil yung chip. Okay? So kapag nakita niyo yung chip, ibig sabihin hindi kayo diyan magbubukas kundi doon sa kabila. Okay? So ngayon proceed na tayo doon sa screen. Kung ano na naman ang gagawin natin kapag nalagyan na natin siya ng powder. Okay? Alright guys, so naibalik na natin yung mga parts na inalis natin sa kanyang cartridge and ngayon ilalabas na natin yung kanyang tray at ilalagay na natin yung cartridge. And then ibabalik na natin sa printer yung tray niya at saka kasama na yung cartridge. Okay? So abangan ninyo dahil dito sa printer na to meron pa tayong i-reset. Okay? So kailangan natin i-reset yung kanyang count dito sa screen niya. Okay? So I'm not sure kung makikita nyo dahil yung brightness ng kanyang screen is hindi nakikita nung cellphone natin. Ayan. So napapansin nyo mayroon pa din siyang naka-indicate na replace toner. Okay, so i-reset na natin yung kanyang resetter and hayaan nyo lang na nakabukas yung compartment ng toner. So napapansin nyo nakita nyo na yung reset. Bago nyo mapasok yung reset, click nyo lang yung menu button sa inyong printer and then hanapin nyo yung reset. At kapag nakita nyo yung reset, click nyo lang yung OK and then i-reset nyo siya. Alright? So after nyo ma-reset is punta na naman kayo doon sa maintenance nya and then hanapin nyo yung replace toner. Okay? Basta doon lang sa menu and then hanapin nyo yung replace toner and then i-okay nyo lang hanggang sa ma-replace na niya yung toner. Magsasabi din naman siya doon sa screen. Hindi ko na maipakita sa inyo dito dahil hindi naman nakikita ng cellphone natin yung brightness ng LCD ng printer. So hindi nyo rin makikita. Ayan. So replace toner. Yan yung hanapin nyo, replace toner. I-okay nyo lang hanggang sa ma-replace yung toner. Okay? Hanggang mawala na yung remove replace toner. Okay? I mean, yung naka-indicate na hindi na kayo makaka-print. So, kailangan ma-replace yung toner. Okay? And after nyo ma-replace yung toner is babalik na siya sa dati. Yan. Replace toner ang nakalagay. Kaso, hindi lang masyado nakikita dahil sa brightness ng LCD. So, click nyo lang yung OK. Ayan. And then, babalik na siya sa dati. Ayan. So, napapansin nyo, bumalik na siya sa dati. And, pwede ka nang mag-print ulit. Kasi kapag hindi mo nilagyan ng toner, powder yung cartridge niya, is hindi na talaga madidetect na naglagay ka ng toner. Okay? So, kailangan talaga na
malagyan mo siya ng powder bago mo siya ma-reset, and then replace toner. Okay, yun yung gagawin ninyo. So ayan, so nagtry na ako mag Xerox, and ayun, so okay na. So pwede na tayong makapag Xerox. So ganun lang mag-replace or mag-refill ng toner dito sa ating brother printer na DCP L2640DW. So sana nakatulong sa inyo ang video ito, and pag-hit na lang yung like button, and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na itong ating YouTube channel para sa mga ganitong videos. Alright, so maraming salamat sa panonood, and see you to the next one.